Magandang gabi, Miss Kate, at sa lahat ng mga nakikinig ng Isip na Ligaw Horror. Ako po si Carla M., 28 years old, hairstylist mula sa Quezon City. Ngayong gabi, gusto kong ikwento sa inyo ang isang karanasang hanggang ngayon hindi ko pa rin kayang kalimutan. Isang kwento tungkol sa buhok, trabaho, at sumpang hindi ko naman hiniling. 7 taon na akong hairstylist. Sanay na ako sa mga mahabang oras, sa mga demanding clients, sa init ng hair blower, sa pagod. Pero noong isang buwan, biglang sinarado ang salon namin sa Eastwood. Restructuring daw. Sa totoo lang, nagsara kasi nalugi. Kaya ayun, wala akong trabaho. Wala ring ipon. Ang masakit pa, may bunso akong pinag-aaral sa kolehiyo. Hindi ako pwedeng tambay. Kaya kahit saan, basta may hiring, ina-applyan ko. Isang hapon habang naglalakad ako sa Kamuning, napansin kong may bagong bukas na salon. Salon de Dalisay. Bago pa lang. Pero ang ganda ng signage. May puting kortina sa loob, mga halaman sa gilid, tahimik at maaliwalas. Pagpasok ko, naamoy ko agad ang halimuyak ng pabango. Pero parang may halo ng nasusunog na kandila. Hindi ko pinansin. Ang importante sa akin, baka sakaling may bakanting pwesto. Pagdating ko sa salon, bumungad sa akin ang isang babae. Mga nasa 40 siguro, maputi, maayos manamit. Ang tawag sa kanya ng mga staff, Madam Ligaya. Ay, Iha, napadaan ka. Hanap mo ba trabaho? Bagay sa'yo dito. Magaan ang aura mo. Opo ma'am. Hairstylist po ako dati sa Eastwood. Baka po sakaling, ay perfect! Kakabukas lang namin itong buwan. Marami kaming kliyente dito pero kulang sa tao. Kung gusto mo, pwede kitang i-interview ngayon. Ngayon po agad? Oo naman. Ang buhok kasi, Iha, hindi naghihintay. Pag may dumating na may magandang kamay, kukunin mo agad. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may kakaibang lamig sa mga salitang yon. Pero sige, nagpa-interview ako agad. Ilang taong ka na, Carla? San ka natutong maggupit? 28 po. Nag-training po ako sa TESDA. Tapos diretsong nagtrabaho sa salon. Maganda, maayos ang tindig mo. Marunong ka makipag-usap sa kliyente. Gusto ko yan. Mahalaga sa akin ang pakiramdam. Dito kasi, hindi lang gupit ang serbisyo, kundi enerhiya. Medyo natawa ko. Enerhiya? Pero baka gimmick lang. Marketing peg. Kaya ngumiti ako at tumango. Sige, Iha. Kung okay sa'yo, magsimula ka bukas. May libreng uniform at pagkain dito. At huwag kang mag-alala. Magaan lang ang trabaho. Parang pamilya lang tayo rito. Talaga po? Ang bilis naman. Wala na po bang test cut or demo? Wala na. Minsan kasi, pag nakikita ko pa lang ang tao, alam ko na agad kung bagay siya dito. Parang hinihintay ka talaga ng lugar na to. Kinilabutan ako ng bahagya. Pero napangiti na lang ako. Finally, sabi ko sa sarili ko, baka naman ito na talaga ang bagong simula ko. Pero habang palabas ako ng salon, napansin ko yung isang staff na nakatingin lang sa akin mula sa likod ng salamin. Tahimik, walang imik.
Nang magtagpo ang tingin namin, bigla siyang umiwas. Kinabukasan, bumalik ako dala ang mga tools ko. Gunting, blower, suklay, at pag-asang makabawi. Maayos ang lahat. Ang mga kliyente, puro babae. Tahimik, parang spa. Hindi tulad ng mga tipikal na salon na maingay at maraming chismis. Pero habang nag-aayos ako ng gamit, may napansin akong kakaiba. May isang lalagyan sa gilid ng counter. Malaking transparent jar na puno ng mga ginupit na buhok. Do not dispose. Property of salon. Ate Mira, para saan po yan? Bakit po di tinatapon? Sabi ni Madam, huwag daw itapon ng buhok. May gumagamit pa raw. Pang-wig siguro. Siguro. O baka hindi lang wig. Hindi ko pinansin yon. Baka trip lang ni Madam o business sideline nila. Pero hindi ko alam, simula nung araw na yon, parang may mga mata na palaging nakatingin sa akin mula sa salamin ng salon. Pagkatapos ng unang araw ko, mabilis na naging takbo ng mga sumunod na linggo. Pumapasok ako bago mag-alas 10. Naka-uniform na puti, walang alahas, hair tied back, yan ang bili ni Madam Ligaya. Tahimik ang lugar, malinis, parang klinik. Walang FM radio, walang karaoke na tunog. Puro may hinang boses lang at amoy conditioner. Hindi ko alam kung saan ang galing ang dami ng kliyente. May mga office girls, may bagong kasal, may buntis, may senior. Puro babae. May nagkukwento ng promotion, may nag-aalala sa love life, may humihingi ng bagong simula sa gupit. Si Madam laging nasa front desk. Nakasmile lang, naka-notes ang bookings. Mahinahon siyang magsalita, pero kapag tumingin, ramdam mong bantay siya sa lahat na nangyayari. Carla, pakiayos ang pagkakabag ng cut hair. Ilagay mo sa maliit na paper envelope na may pangalan ng client. Tapos dito sa tray, huwag mong itatapon ha. Hindi ko na tinanong kung bakit. Normal namang may nag-iipon ng hair para sa wigs o extensions. Pero napansin ko, may hiwalay na tray na may label, for Madam. Doon na pupunta ang mga envelope kapag tapos na ang customer. Ate Carla, shoulder length lang. Please, buntis kasi ako. Mainit na ang mahaba. Sige ma'am, congratulations po ha. Kailan na? 8 months, first baby. Gusto ko sana ng fresh look. Sabi nila, new hair, new life. Habang ginugupitan ko siya, dumaan si Madam sa likod. Dahan-dahan lang, parang nag-o-observe. Pagkatapos kinarga niya ang envelope ng hair ni Lian. Saka inabot sa akin ang isang maliit na pearl comb. Pahiram mo to kay Lian, Carla. Sabi nila, pampaganda daw ng daloy ng kirot at paghinga. Ilang stroke lang sa dulo. Ay wow! May swerte pa pala yan. Sige po. Maliit na bagay, pero kakaiba. Wala naman sa training ko yun. Pero nagpaubaya na lang ako. Pagkatapos ng gupit, ang gaan tingnan ni Lian. Masaya siya. Nagtip pa at umalis na nakangiti. Carla,
Para sa'yo, maliit na welcome gift. Suklay. I-keep mo lang sa station mo. Huwag ipapahiram sa iba, ha? Thank you po, ma'am. Ang ganda. Mabigat ng kaunti yung suklay. Parang may lamig. Simula nun, yun na ang gamit ko sa finishing. Tuwing dulo, 2 stroke, tapos blow dry. Routine lang. Isang gabi, kami na lang ni Mira ang naiwan. Nagwalis siya, nagpunas naman ako ng salamin. Tahimik. Tapos, mula sa dulo ng hallway, sa likod ng kortina na itim, may mahina akong narinig. Ate Mira, may tao pa ba? Wala na. Ako na sa kortina. Huwag ka na pumunta dyan. Simple lang ang sinabi niya, pero may bigat. Parang bawal. Sumunod na lang ako. Pag uwi ko sa apartment, pagod. Nakatulog ako agad. Sa panaginip, may boses na mahaba, malapit sa ulo ko. Parang may nagbubuhol sa buko gamit ang suklay. Dalawang suklay sa dulo. Huwag itapon ng hibla. Nagising ako na may buhol ang buhok ko sa batok. Hindi ako gumagalaw sa pagtulog. Kinabahan lang ako. Baka static o pagod. Sumunod na araw, mabigat ang ulo ko. May tingling sensation sa scalp, parang may kumikiliti. Normal yan sa stylists. Chemicals, init ng blower, kaya hindi ko pinagtuunan. Pero napansin ko, tuwing may buntis na kliyente, umiikot ang sikmura ko. Parang nasusuka, pero wala naman akong kinain. Kapansin-pansin na ang dami-dami ng envelope sa tray. Pangalan, date, at minsan may maliit na note tulad ng new job, Aniv cut, for safe delivery. Tapos tuwing hapon, kinukuha ni Madam yung laman ng tray na may label na for Madam. Hindi namin nakikita kung saan dinadala. Carla, kilala mo yung buntis na si Lian? Opo, yung shoulder length. Na-confine, may bleeding daw. Kagabi lang. Napaupo ako. Walang lumabas na salita sa bibig ko. Naiwan sa isip ko yung pearl comb na hiningi ni Madam noong gupit. Pinilig ko ang ulo ko. Masyadong malayo yan, Carla. Huwag mag-connect ng kung ano-ano. Mula noon, naging mas maingat ako sa bawat envelope. Mas mabigat siya sa kamay. Parang may laman na hindi lang buhok. Minsan sa salamin, nagkakatinginan kami ni Madam. Tapos ngingiti siya. Yung tipid ng ngiti na hindi umaabot sa mata. Salamat, Carla. Maayos ang araw natin. Magaan ang daloy. Opo, ma'am. May dinala po kayong mga envelopes kanina. Para po ba sa wigs? Ay, marami pang gamit ang buhok, iha. Depende kung anong hihingin. Natahimik ako. Parang biro, pero hindi. Pag uwi ko, dala ko pa rin sa ilong ko yung amoy ng pabango sa salon. Hindi siya mabango, matapang. Parang nasunog na bulak kasabay ng perfume. Sa panaginip, nasa salon ako mag-isa. Umiikot yung rolling chair sa harap ko kahit walang tao. Sa sahig, naglalakad ang mga piraso ng buhok. Parang kinakaladkad ng hangin
papunta sa gilid ng kurtina. May kamay na humawi ng tela at sa likod, puro jar. May mga pangalan, may mga petsa, may boses na umiiyak. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi. Pagdilat ko, may mga hibla ng buhok sa palad ko. Hindi ko alam kung paano napunta ron. Hindi rin kulay ko. Mas itim, mas makapal. Ate, kamusta ka? Nakabayad ka na ba sa kuryente? Nga pala, may quiz ako bukas. Ito, study pa ako. Ayos lang ako, bunso. Oh, mag-aral ka ha. Huwag mo akong alalahanin. Kaya hindi ako pwedeng basta mag-resign. Kahit may kung anong hindi ko maintindihan na bumibigat sa loob, kailangan kong kumita. Carla, si Lian, wala na. Ha? Hindi kinaya. May bleeding ulit kagabi. Nanlamig ang bato ko at kahit ayaw kong isipin, bigla kong naalala yung pangalawang stroke ng suklay at yung envelope na may pangalan niya sa tray na nakalabel for Madam. Pinikit ko ang mata ko at huminga ng malalim. Ayokong magdalawang isip sa trabaho. Ayokong maghinala ng wala sa lugar. Pero simula noon, tuwing magpuputol ako ng buhok, para may sumusubaybay sa bawat galaw ng kamay ko. At sa pagitan ng gunting at suklay, parang may bulong na hindi matahimik. Lumipas ang ilang araw. Sa labas, karaniwan lang ang lahat. Traffic sa Kamuning, mga jeep, mga tindahan. Pero sa loob ng Salon de Dalisay, parang may sariling mundo. Tahimik, malinis. At araw-araw, mas dumarami ang mga envelope na may buhok sa tray. Minsan, narinig ko si Madam Ligaya na bumubulong habang hinahawakan yung mga envelope. Hindi ko maintindihan kung dasal o salita sa ibang wika. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng station ko, nakita ko na may ilang buhok sa sahig. Mahaba, makintab, hindi akin. Hindi rin kay Mira. Baka galing sa customer kagabi. Pinulot ko, nilagay ko sa basurahan. Pero habang inaayos ko yung suklay, napansin ko may iisang hibla na nakasabit sa dulo ng handle. Parang pilit na nakapulupot. Sinubukan kong alisin, pero mahigpit. Pag alis ko, parang dumulas pabalik. Napahinto ako. Tumingin ako kay Mira. Natahimik lang sa kabilang side. Ate Mira, bakit parang ang daming buhok na hindi naman galing sa kliyente? Normal lang yan. May mga hindi napupulot ng walis. Hindi ko na rin pinilit magtanong. Pero simula nun, parang may humahaplos sa anit ko tuwing nagpuputol ako ng buhok. Minsan, nag-overtime ako. Ako na lang at si Madam. Habang nililinis ko yung sahig, narinig ko na parang may humahaplos ng buhok sa gilid ng ulo ko. Mga pabulong, mahina lang pero malinaw sa tenga ko. Ang buhok, buhay, huwag mo itapon. Paglingon ko, walang tao. Si Madam, nakaupo lang sa front desk. Narinig mo rin? Minsan, nagmumulto ang lugar pag magaan ang enerhiya. Huwag kang matakot. Ibig sabihin,
nagugustuhan ka ng salon. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Yung mismong boses o yung paraan ng pagkasabi niya. Nagsimula na ring sumakit ang ulo ko. Hindi migraine, pero parang may humihila sa buhok ko mula sa loob. Nagpa-check up ako sa health center. Normal daw. Wala raw anemia. Walang stress symptoms. Pag uwi ko, nagsuklay ako sa harap ng salamin. Sa dulo ng suklay, may hibla na hindi kulay ko. Mas makapal. Parang galing sa ibang tao. Tiningnan ko ang sahig. May ilang pirasong buhok na parang gumagalaw. Nang yumuko ako, tumigil. Ate Mira, ang tahimik ng salon, no? Parang kahit maraming tao, parang walang ingay. Sanayan lang yan. Pag matagal ka na rito, maririnig mo rin yung mga tunog na hindi galing sa blower. Mga tunog? Ano yun? Multo? Hindi naman. Boses lang. Minsan, maririnig mo na lang parang may umiiyak sa likod. Pero wala naman talaga. Hindi ko alam kung nananakot lang si Mira o seryoso siya. Pero nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Tila may kung anong gustong bumungad sa isip ko. Pero ayaw ipakita ng buo. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng buhok ng isang suki, tumunog ang cellphone ni Mira. Sumilip siya, tapos biglang namutla. Ate Mira, okay ka lang? May nabasa ako sa group chat. Yung buntis, si Lian, wala na raw talaga. Tumigil ang kamay ko. Yung gupit ko parang biglang bumigat. At nang sandaling yon, nakita ko sa salamin na may buhok na gumagalaw mag-isa sa sahig. Umiikot, dahan-dahan, paikot sa base ng upuan ni Lian na dati niyang inuupuan. Isang gabi, hindi ako mapakali. Gusto kong tingnan yung likod ng kortina. Baka storage lang talaga. Kaya habang naglilinis, dahan-dahan kong binuksan yung tela. Madilim, pero amoy na amoy ang amoy pabango at nasunog na buhok. May mga shelves na puno ng envelope. Iba sa mga nakikita sa front. Wala nang label. Puro buhol ng buhok. May mga papel na nakasukbit, parang names na nabura sa dumi. Tapos, may narinig akong mahinang iyak. Isang boses ng babae. Hindi galit, malungkot. Hindi ko naman hiningi ito. Carla, anong ginagawa mo riyan? Naglilinis lang po. Ma'am, may naamoy po kasi ako. Iha, hindi lahat ng amoy kailangang hanapin ng pinagmulan. May mga bagay na mas mabuting hindi mo naamoy. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mata yung ngiti. Tapos hinawi niya yung kortina, marahan lang. At sabi niya, "Huwag ka mag-alala. Lahat ng buhok dito, pinapaubaya lang ng may-ari." Pag-uwi ko, hindi ako makatingin sa sarili kong buhok sa salamin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi na siya sakin. At sa bawat pagsuklay ko, parang may ibang kamay na humahawak sa dulo. Ang buhok, buhay.
Hindi ko alam kung ilang araw na akong may kaba sa dibdib. Hindi naman ako ganito dati. Pero simula nang makita ko yung mga envelope sa likod ng kortina, parang may dumidikit sa hangin ng salon. Isang amoy ng nasusunog na buhok na hindi nawawala. Pagpasok ko kinabukasan, si Ate Mira hindi nakangiti. Madalas siyang una kong kausap, pero ngayon parang iwas. Nang lapitan ko, nakita kong nanginginig ang kamay niya habang nagbubuhol ng envelope ng buhok. Ate, okay ka lang? Bakit parang maputla ka? Carla, may kailangan kang malaman. Tumigil ako. Ang boses ni Mira, parang hindi niya gustong marinig ng iba. Yung mga envelope na pinapadala sa likod, hindi yan basta hair samples. Ginagamit yan tuwing new moon. May mga dumadating dito gabi-gabi. Hindi mo lang napapansin kasi wala ka pa noon. May dumadating? Anong ibig mo sabihin? Mga kliyente ni Madam. Pero hindi sila nagpapagupit. May dala silang kandila, pulang tela, at minsan, mga litrato ng mga babae. Ginugupit ni Madam ang buhok, tapos sinusunog habang may pinubulong. Hindi ako agad naniwala. Hindi ko alam kung chismis lang. Pero habang nagsasalita si Mira, nakita ko ang luha niyang tumulo. Carla, huwag kang masyadong magpakita ng galing. Huwag kang mapili ng kliyente. Pag nagustuhan ka ni Madam, baka hindi ka na makaalis. Pagkalipas ng 2 araw, isa sa mga bagong staff, si Leia, hindi pumasok. Akala namin may sakit, pero walang nagte-text, walang update. Ang sabi lang ni Madam, nagpaalam na siya, bumalik sa probinsya. Pero may iniwan siyang apron, may dikit na hibla ng buhok sa bulsa, at amoy ng nasunog na kandila. Hindi ko alam kung paranoia lang, pero simula nang mawala si Leia, parang may kakaibang lamig sa hangin ng salon. Ang mga kliyente, tahimik din. Hindi na nagkwekwentuhan, parang sabay-sabay lang na humihinga habang ginugupitan. Kinagabihan, wala si Mira. Si Madam lang at ako ang naiwan. Pagkatapos kong maglinis, sinabi niyang umuwi na raw ako. Siya na ang bahala mag-lock. Pero hindi ako agad umalis. May kutob ako, kaya nagtagal ako sa labas sa tapat ng salon. Mga bandang 9:00, nakita kong may dumating na 3 babae. Nakaitim, may dalang basket at kandila. Binuksan ni Madam ang pinto at sabay-sabay silang pumasok sa likod sa kortina. Dumidilim na yung paligid pero may liwanag sa loob. Pula, kumikinang. Parang may nag-aapoy sa sahig. Hindi ko mapigilang lumapit. Sumilip ako sa bintana. May mga kandilang pula sa sahig. May mga envelope ng buhok na nakabukas. At sa gitna, si Madam, nakaluhod at may hawak na gunting. Bawat gunting ng buhok may kasunod na salita. Daloy ng buhay, ibalik sa sinumpaan. May babae sa gilid, umiiyak. Buntis siya. Kinakalbo ni Madam habang may mga babae sa paligid na nakaangat ang kamay. Gusto kong tumakbo, pero hindi ako makagalaw. Yung paa ko parang nakadikit sa sahig, at nung ibinagsak ni Madam ang gunting, tumama sa mesa at may tumilamsik na dugo. Hindi ko alam kung guni-guni, pero amoy dugo ang hangin. Bumukas ang pinto. May kamay na biglang humawak sa balikat ko.
Si Madam Ligaya. Carla, bakit hindi ka pa umuwi? Ma'am, may tao sa loob. Naririnig ko po sila. Walang tao riyan, iha. Minsan ang salamin nagpapakita ng gusto mo lang makita. Kung gusto mong tumagal dito, Carla, turuan mong manahimik ang mga mata mo. Maraming bagay sa mundo ang maganda lang kapag hindi mo alam kung saan galing. Ngumiti siya at parang wala nangyari. Binigyan pa ako ng bonus kinabukasan. Pero yung gabing yun, nakaimprinta na sa isip ko ang amoy ng kandila, ang tunog ng gunting, at yung babae sa gitna ng bilog na may kalbong ulo, umiiyak. Kinabukasan, nagising ako na may hibla ng buhok na nakapulupot sa kamay ko. Hindi ko alam kung kailan napunta ron. Nang itinapon ko sa basurahan, gumalaw. Kinabahan ako. Nang buksan ko ulit, wala na. Pero sa salamin ng kwarto ko, may bakas ng kamay. Hindi akin. At sa dingding, may nakasulat gamit ang buhok. Maliit na hibla na bumubuo ng mga salitang, "Huwag mong itapon." Alam kong hindi ako baliw, pero simula nang masilip ko yung ritual, ang bawat paghipo ko ng buhok parang may kaluluwa nang nakadikit sa balat ko. At sa tuwing hinahawakan ko ang suklay na bigay ni Madam, naririnig kong may bumubulong sa tenga ko. Isa ka na sa amin. Pagkatapos ng gabing yun, halos wala na akong tulog. Pag dumidilim, parang lumalapit sa akin ang amoy na nasusunog na buhok. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba o may gustong magparamdam. Naging mas tahimik si Madam. Hindi na siya masyadong nakangiti, pero lagi niya sinasabi sa amin, huwag kayong magtanong kung ayaw niyo ng sagot. Hindi ko alam kung biro o babala. Isang umaga, may bagong customer. Bata pa. Mga 25 siguro, payat, maputla at tahimik. Habang ginugupitan ko siya, napansin kong nakatingin siya sa salamin, pero hindi sa sarili niya, kundi sa likod ko. Okay lang po kayo, ma'am? Miss, may tao sa likod mo? Paglingon ko, wala naman. Pero sa salamin, sandaling sumulpot ang anino ng isang babae na may mahabang buhok, nakatitig sa amin. At bago pa ako makapagsalita, biglang nagdugo ang ilong ng customer. Ay, sorry po. Baka low blood lang. Tumayo siya at nagmadaling umalis kahit hindi pa tapos ang gupit. Nang dumaan si Madam, sinundan lang niya ng tingin at ngumiti. May mga hindi talaga meant na magbago ng itsura. Minsan, sinasapian pa. Kinabukasan, wala na si Ate Mira. Walang notice, walang text. Sabi ni Madam, nagkasakit daw. Pero nang tinawagan ko yung number niya, "The number you dialed is not in service." Pagbukas ko ng locker ni Mira, nandun pa yung apron niya. At sa loob ng bulsa, may maliit na envelope. Buhok ulit. May label, "Mira, for Madam." Hindi na ako makatiis. Kinabukasan, nagdesisyon akong saliksikin kung saan dinadala ni Madam ang mga envelope. Huling Sabado ng buwan, mag-aalas 7 pa lang pero pinauwi na ako ni Madam. Magpahinga raw ako. Pero may kakaiba sa tono niya.
Hindi utos, parang paalala. Nagtago ako sa likod ng storage room. May maliit na siwang sa pagitan ng shelves. Doon ko nakita. Binuksan ni Madam yung malaking salamin sa dulo ng salon. Akala ko dati, dingding lang yon. Pero lumihis yung panel at may pintuan sa likod. Sumilip ako. May ilaw sa loob, kulay pula, at may mga larawan. Mga mukha ng kababaihan na parang mga customer namin. May nakadikit pang buhok sa ilalim ng bawat litrato. Sa gitna, may altar. Hindi santo, kundi ulo ng manikin na may ginupit na buhok. At sa bibig nito, nakasiksik ang pulang tela. May mga garapon din na may laman, parang tubig na may hibla ng buhok. At sa dulo, nakita ko siya, si Madam Ligaya, nakaupo sa harap ng altar, nakapikit, bumubulong. Ang gupit ng buhay ay alay, ang hibla, tulay, ang dugo, kabayaran. Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw. Pero nung sumilip ako paunti-unti, nakita ko ang isang litrato. Yung buntis, si Lian. At katabi niya, si Ate Mira. May markang pula sa likod ng litrato. Parang petsa ng kamatayan. Nadulas ako sa likod ng pinto. Nahulog yung bote ng buhok. Bumagsak at nagkalat sa sahig. Sino yan? Tumakbo ako palabas ng pinto, pero mabilis si Madam. Hinila niya yung buhok ko, mahigpit. Ang buhok mo, Carla, ang kinis, ang kapal, bihira ang kanyan, isang hiwa lang, at magiging tuluyang alay ka. Nakipagbuno ako. Tinamaan niya ako ng suklay na metal, pero nasiko ko siya sa muka. Tumakbo ako palabas habang umiiyak. Sa bawat hakbang ko palabas ng salon, naririnig ko pa rin ang boses niya. Hindi galit, kundi masaya. Huwag kang mag-alala, Carla. Pag ginupit ang buhok mo, kasama na rin ang kaluluwa mo. Kinabukasan, sinamahan ako ng kaibigan kong si Melvin. Bumalik kami sa salon, pero pagdating namin, sarado na ang pinto at may karatulang under renovation. Hindi ko maintindihan. Kahapon lang ako ron. May mga tao, may kliyente, may ilaw. Pero pagsilip ko sa salamin ng pinto, ang loob ay alikabok. At sa gitna, may altar pa rin. At sa ibabaw ng mesa, isang envelope may nakasulat. Para kay Carla. Binuksan ko at sa loob, buhok ko. Yung gupit ko noong unang araw ko sa salon. Kasama ng maliit na piraso ng pulang tela. Sa ilalim, may sulat. Ang bawat hibla ay may utang. Huwag mong putulin ang kasunduan. Simula nun, tuwing tumitingin ako sa salamin, minsan may ibang mukha na nakatingin pabalik. At minsan, pag sinusuklay ko ang buhok ko sa gabi, may naririnig akong boses sa tenga ko. Ang buhok, buhay, huwag mong itapon. Lumipas na ang ilang buwan. Nag-resign ako sa Salon de Dalisay at lumipat sa ibang branch sa Fairview. Bagong trabaho, bagong simula. Pero kahit gaano ko pilitin, hindi ko pa rin nakakalimutan ang nangyari. Ang totoo, hanggang ngayon,
Hindi ko pa rin alam kung totoo ba lahat ng nakita ko o kung nababaliw na lang ako dahil sa takot. Pero gabi-gabi, tuwing mag-isa ako sa staff room bago umuwi, laging may isang bagay na hindi nawawala. Ang tunog ng gunting. Normal lang ang araw. Maraming kliyente, maraming ginugupitan. Hanggang sa may pumasok na babae. Elegante, nakaputi, at may suot na sunglasses kahit medyo maulap. Miss, haircut lang. Pero gusto kong i-donate yung buhok ko. Sabi nila, may gumagawa raw ng mga ritual para sa swerte. Alam mo ba kung saan ako pwedeng magpa-offer? Parang tumigil ang paligid. Yung boses niya, parang si Madam Ligaya. Pero hindi ko masiguro. Nang inabot ko ang cape at sinimulang gupitan, napansin kong may suot siyang pulang tali sa pulso, katulad ng suot ni Madam dati. Pasensya na po, ma'am. Hindi na po kami gumagawa ng ganon. Sayang, maganda sana yung buhok mo, iha. Makapal, buhay na buhay. Pag alis niya, naiwan sa upuan ang ilang hibla ng buhok. Parang sinadya. At may maliit na papel na nakasulat. Ang bagong sanga ay tutubo kung saan naputol ang luma. Kinagabihan, nag-scroll ako sa Facebook. May tinag sa aking post. Grand opening, Dalisay Lux Salon, Timog Branch. Parehong logo, pula at ginto. At sa larawan, may babaeng nakangiti sa gitna. Hindi si Madam Ligaya. Pero pareho ang ngiti. Pareho rin ang suot ng pulang tali. Sa caption nakasulat, "Every strand has a story. Every cut, an offering." Tumunog ang cellphone ko. Walang sender, unknown number. Isang message lang. Kamusta ang bagong gupit mo, Carla? Gabi na. Naglilinis ako ng bagong salon. Ako na lang mag-isa. Nang biglang bumukas ang pinto kahit nakalock. May babae sa pinto. Basa sa ulan, nakatalikod. Akala ko customer lang na naligaw. "Ma'am, pasara na po kami." Paglapit ko, humarap siya. At nakita ko, wala siyang mukha. Puro buhok ang tumatakip. At sa dibdib niya, may nakasingit na pulang tali. Nagising ako sa ospital. Sabi ng nurse, may nakakita raw sa akin sa loob ng salon. Nakahandusay, duguan. Pero walang sugat. Wala ring CCTV. At yung buhok ko, mahaba pa rin. Pero sa tabi ng kama ko, may envelope. Parehong pulang tali at isang pirasong buhok sa sulat kamay. Hindi lahat ng hinugupit ay nawawala. Ang iba, bumabalik. Makakaisip, hindi lang pala buhok ang napuputol, pati ang mga kasunduang hindi natin alam na pinasukan. Kung minsan, may mga bagay na mas mabuting itapon at huwag nang balikan. Pero sa kaso ni Carla, parang may mga hibla ng nakaraan na ayaw magpakawala. Kaya sa susunod na magpagupit kayo, siguraduhin niyo muna kung saan napupunta ang buhok niyo. Baka may iba nang gumagamit. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like at mag-subscribe ka na. At kung may sarili kang creepy na karanasan, i-share mo sa amin.
isipnaligawhorror@gmail.com. Hanggang sa susunod na lagim. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.